ngayon, alas 6 ng umaga, nag-start na ako ng mag-walking sa daan. So yun guys, ingin nandun sa baba sa andun. Yun siya sa pawid yata. Hindi ko siya makita kasi nag-dusty dito eh. Yan, may buntis na pusa. So naglalakad ako dito sa may kabilang highway. Ito yung highway pababa. Malapit lang ito sa bahay guys. Kung gusto mong bumili, minutes lang yung pagitan ba. Meron dito mga shop. So ayan, ako minsan lang ako dito bumibili kasi hindi naman ako marunong magsalita ng salita nila. Ayan. Tapos babalik lang ako. Highway na kasi doon. Kasi yung bata natulog pa, baka hanapin ako. Kaya hindi ako malakad ng palayo. Dito lang sa palibot, minsan doon sa kabila. Sa may taas, may highway. So ngayon tulog pa yung mga tao. So lakad-lakad. Advice ng kasi sa Pilipinas, talagang alas 6 pa, naglalakad na ako doon kasi hindi siya malamig eh. Simula noong buntis pa ako hanggang nag 9 months siya, naglalakad-lakad ako kasi lagi kami naglalakad gabi at umaga. Pero dito hindi ako makalakad masyado kasi umuulan tapos malamig. Kaya sa bahay pa ikot-ikot. Nung pumunta kami sa prenatal, sabi niya ng doktor na mag-start na daw ako maglakad, mag-squatting para mabilis lang mag-open yung cervix. Kasi babalik kami after 10 days ulit. Kasi DIE niya. Yung ilang cm na. Dito. Malaka dito. Talagang maglakad ka kasi para lumambot yung mo, cervix, kasi pag lagi ka lang nakaupo at nakahiga, hindi talaga siya lalambot. Tinignan niya kasi, tapos sabi niya hindi pa nag-open yung cervix mo, pero yung kapaanakan ko daw sa katapusan. Tapusan ng buwan, umabot pa nga ng Mayo eh, sa ultrasound. First week ng Mayo. So yung ginagawa ko, hindi na ako masyadong umuupo, palakad-lakad. Tapos naglilinis ng bahay, basta laging nakatayo. So dito sa highway sa taas naman, so ayan, wala pang tao, tutulog pa sila. Meron naman mga sasakyan pero konti. Yan yung mga bahay dito, ganito. Building siya na mga third floor lang ba. Hindi kagaya sa Beirut City na matataas.
30 minutes siguro.